Gabrielle's point of view. Nagdadalawang isip pa ako kung bababa ko ng sasakyan o tutuloy na ako sa pagpasok sa loob ng chapel. Nandito ako ngayon sa tapat ng chapel na nasa loob ng village ng mga magulang ni Ashley. Dito ang napiling lugar ng mga magulang niya. Habang ako'y hanggat maaari ay sa mansyon ko siya balak bigyan ng payapang burol. Wala naman akong nagawa dahil galit na galit ang mga magulang sa akin ni Ashley. Kaya hindi na ako makapanghimasok sa mga desisyon ng mga magulang niya. Nirerespeto ko pa rin sila. Huminga muna ako ng malalim bago nagpasyang bumaba ng kotse ko. This is it, Gabriela. No turning back. Puro bulaklak at itim na tela ang nasa paligid ng chapel. Marami din ang naggalat na kotse sa paligid. Hindi naman maliit ang chapel pero hindi rin naman siya sobrang laki. Pinasadahan ko ang sobrang dami na bulaklak sa paligid. Maybe it's her mom's idea. They both love flowers. Pagpasok ko sa chapel ay maraming mga bisita pero hindi sapat para maging masikip ang chapel. Agad kong hinanap ang kabaong na pinaghihimlayan ni Ashley. Pero wala akong makita. Sa halip ay isang may katamtamang laki na jar ang nasa gitna. Kulay brown ito at nasa tabi nun ng malaking litrato ng asawa ko. Amoy na amoy din ng mga bulaklak dahil sa dami ng mga bulaklak sa paligid ng jar. Naku sir, bakit ngayon lang ho kayo? Sita sa akin ng isang babae na medyo may edad na. Umupo ako sa pinakaharap na upuan at tumabi ito sa akin. Pasensya na ho. Hindi ko po kasi talaga matanggap na wala na ang asawa ko. Kaya inipon ko muna ang sarili kong lakas bago magpunta rito. Ako rin iho. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Ashley. Yung bata na yan, sobrang bait niyan. Halos lahat nga ng kaklase niya noon ay naiinggit sa kanya. Dahil halos nasa kanya na ang lahat. Pero kahit na ganon, nanatili pa rin siyang mapagkumbaba at masunurin. Sabi niya na sinang-ayunan ko naman. Kahit nadalagitan na siya, nang una kong maabutan siya sa pagtatrabaho ko, ay para ko na rin siyang anak. Lagi siyang nagpapaturong magluto ng mga gawaing bahay, lalo na yung pagtatanim ng mga bulaklak. Gustong-gusto niya yon. Kaya nga nagtataka ako kung bakit sa kanya nangyari to. Bakit nga ba sa dinami-rami ng tao, sa asawa ko pa? Alam kong hindi mo alam na ipinakremate ang labi niya base sa reaksyon mo kanina. Simula pa lang kasi nang makita ng daddy niya ang sinapit ni Ashley, ay nagdesisyon na kaagad dito na ipakremate na siya dahil hindi niya kayang makita ang kaisa-isa niyang anak sa ganong lagay. Ayaw din niya na may masabi pang hindi magandang mga bibisita sa anak niya. Kaya para tahimik at payapa lang ang burol niya, ay ipinakremate na siya. Napatangu-tango na lang si Gabriel. Kailangan kong tanggapin ang ginawa ng mga magulang niya dahil ako man ay hindi ko kayang makita si Ashley sa ganong lagay. What are you doing here? Dumagundong sa buong chapel dahil sa nagsalita. Agad namang natahimik ang paligid at ako naman ay napatayo sa kinuupuan ko. Nang makita ko ang daddy at mommy ni Ashley na papalapit. Sir, how dare you to visit my daughter's wake? Get out of here. You don't have the rights to visit my daughter. Sabay hawak nito sa kwelyo ko at hila sa akin palabas. Nagpumiglas naman ako nang makarating na kami sa labas ng chapel. Sir, asawa ko ng anak ninyo. Kaya may karapatan ako na bisitahin ang asawa ko. Kahit sa huling sandali na lang. Asawa? Lumagapak ng malakas ang pisngi ko sa pagsampal ng mommy niya. Kung asawa ang turing mo sa kanya, hindi kayo aabot sa puntong iiwan mo siya. Hindi sana kayo aabot sa punto na nahulog siya sa hagdan dahil sa pagmamakaawa niya sa'yo na huwag mo siyang iwan. Kung totoong asawa ang turing mo sa anak ko, bibigyan mo siya ng chance na maging asawa mo at hindi sana nawala ang anak ninyo. Galit na sabi ng magulang ni Ashley. Alam na namin, Gabriel. Sinabi na sa amin ni Daniel ang mga pinagagagawa mo kay Ashley. Pati ang dahilan kung bakit nawala ang anak ninyo. At ang pagpunta niya dapat sa psychologist para magpatingin. Dahil hindi mo man lang siya inalagaan ng maayos.
Ramdam kong hinanakit ng mommy ni Ashley sa akin. Sana isinauli mo na lamang siya sa amin. Sana una pa lang ay umatras ka na sa kasal. Or better kung sinabi mo sa amin na ayaw mo naman talaga sa kanya. Hindi yung ganito. Nangyari na ang lahat at hindi na maibabalik pa ang buhay ng anak namin. Ma'am, sir, nakikiusap po ako sa inyo. Pagbigyan niyo po sana akong manatili rito hanggang sa libing ng asawa ko. Pagsusumamo ko at wala akong pakialam sa mga taong dumaraan sa paligid ko. Lumuhod ako sa harapan nilang dalawa. Napasapo naman ang ulo ang daddy niya, habang ang mommy naman niya ay nanlaki ang mga mata. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanila, kahit nakaluhod ako. I saw how her mom's face softened. Iho, hindi ka namin matitiis, lalo na't para ka na rin naming anak. Huminga muna ito ng malalim bago nagpatuloy. Sige, pagbibigyan na kita. Pero ngayong araw lang, bukas libing na ng anak ko. Ayaw ko nang makita ka. Ito na ang huling araw mo para sa amin. At pagkatapos ng araw na ito, puputulin ko na ang koneksyon natin. Wala na si Ashley. Wala nang dahilan para magkalapit pa rin ang mga pamilya natin. Pagkatapos magsalita ng mommy ni Ashley, ay bumalik na kaagad ito sa loob, habang ang daddy naman niya ay tinitigan muna ako, bago sumama sa asawa pabalik sa loob ng chapel. Sinundan ko ng tingin ng sasakyan ng mga magulang ni Ashley, habang paalis na ang mga ito sa sementeryo. Tinignan ko sandali si Rose na nasa tabi ko lang. Bago pa ilibing ang abo ni Ashley, ay nandito na kami sa loob ng sasakyan at nag-aabang. Hindi lang talaga kami nagpakita sa mga magulang niya dahil ayoko nang gumawa pa ng gulo. Tara na Rose, wala na sila. Tumingin ito sa akin at saka tumango. Sabay kaming lumabas ng sasakyan. Habang binabaybay namin ang daan papunta sa pinaglibingan ng apo ni Ashley, ay bitbit ni Rose ang bulaklak at ako naman ay 2 kandila. Nag-umpisa na ring mag-umagawang dilim at liwanag. Dahil paggabi na, malakas na ihip ng hangin ang tumama sa amin bago kami tuluyang pumasok sa isang malaking columbarium na naglalaman ng maraming columbarium vaults. Yun ang tawag sa pinaglalagakan ng mga jar na may abo ng isang namayapang tao. Kaagad naman naming nahanap ang pinaglagyan ng mga abo ni Ashley dahil sa may mga mapagtatanungan naman ng mga caretaker. Pagdating namin sa pinaglagyan sa kanya, ay hindi ko na naman maisip ang hindi malungkot. Wala na talaga ang asawa ko. Hindi ko na siya makikitang ngumiti, magluto, magbukas ng sprinkler sa mansyon, at higit sa lahat, hindi ko na siya mayayakap, lalo na kapag natutulog kami. Napayuko na lamang ako at pasimpleng pinahid ang mga luha ko. Dahil alam ko na nagpipigil lang din ang kapatid ko. Nang malaman nga niyang nangyari, ay ilang beses siyang hinimatay sa mansyon. Ilang beses din siyang hindi naniwala sa akin. Pero kahit ako'y ayoko nang paniwalaan ang nangyari. May gabi na napapanaginipan ko si Ashley. Umiiyak, humihingi ng tulong. Naririnig ko rin ang paulit-ulit na pagtawag niya sa pangalan ko. Kahit halos hindi na siya makapagsalita. Wala akong ibang masabi sa kanya kung hindi ang patawad. Hanggang ngayon naman na nasa realidad ako, yun lang ang kaya kong gawin, ang humingi ng tawad sa asawa ko. Tama nga ang mommy ni Ashley, hindi na maibabalik pa ang buhay niya. Pero kahit na walang kapatawaran ang nangyari sa asawa ko, ay sinigurado naman ni Daniel na nawala ang lahat ng sangkot sa pagdukot sa kanya. Wala siyang itinirang buhay at ngayon ay gumagawa na siya ng paraan para tapusin lahat ng kasama sa grupo na yon. Ibinigay na rin niya sa akin si Rose. Masaya sana dahil nakuha ko na ang kapatid ko. Makakasabay ko na siya ulit kumain. Makakapag-usap na kami ng marami. Makakapagbiruan na rin. Pero hindi na kagaya ng dati. Wala na ang unang tao na nagbigay ng ilaw sa mansyon. Siguro makakausad ako, makaka-move on, pero may kulang na. At walang tao ang makakapag-ayos sa akin
kahit si Cindy pa. Tumagal kami ng halos 2 oras ni Rose sa tapat ng abo ni Ashley. Bago kami nagpasyang umuwi na dahil gabi na at magsasara na rin ang lugar. Bye for now, my wife. I promise, babalik ako bukas. Hindi ko hahayaang mag-isa ka lang dito. Sana masaya ka na kung nasaan ka man ngayon. Sana mapatawad mo ko dahil hindi kita nailigtas na hinayaan kitang lamunin ng apoy sa lugar na yon. Gabayan at bantayan mo ko ha. Kasi sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko ngayong wala ka na. Umiiyak na saad ko. Paglipas ng ilang sandali ay sabay na kaming lumabas ni Rose ng columbarium. Nakakapit ang isa niyang braso sa kaliwa kong braso habang naglalakad kami papunta sa sasakyan. Napahinto ako sa paglalakad nang pigilan niya ako at napatingin siya sa bandang kaliwa namin. Kuya Daniel! Sigaw niya na nag-echo sa buong paligid. Tumingin naman sa amin ang lalaki na nakaupo sa bench habang may hawak na sigarilyo. Si Daniel nga. Hinila ko ni Rose papunta sa pwesto niya. Pero walang sabi-sabi ay umalis ito at naglakad palayo. Ilang beses pa siyang tinawag ni Rose nang sawayan ko na si Rose. Nakita niya tayo at sigurado kong narinig ka niya dahil hindi naman maingay dito. Kung talagang gusto kanyang lapitan, siya na mismo ang lumapit sa atin kanina. Pero bakit naman niya ako o tayo iiwasan? Malungkot na tanong niya. Marahan ko na lamang inakay ang kapatid ko palapit sa sasakyan. Why did you leave me here? Mahinang sabi ng boses na nanggaling mula sa likod ko. Kaagad ko namang nilingon ito at nabigla ako nang makita ko si Ashley. Ha? Hindi kita iniwan sa loob. Sabi kasi ng mga tauhan ni Daniel ay sila na ang bahala sa'yo. Tumingin ako sa likod niya. Nasaan na ba sila? Tukoy ko kay Daniel at sa mga tauhan niya. She just shrugged her shoulders. I don't know. Hindi ko naman sila nakita na gumawi sa kinaroroonan ko. Ha? Kung gano'n naman pala, sinong nagtanggal ng mga kadena na nakakabit sa'yo? Yung mga kumuha sa akin, pinakawalan nila ako. Parang wala lang sa kanya ang pagkuha sa kanya. Nakangiti pa siya ng bahagya sa akin na akala mo ay wala siyang iniindang mga pasa at sugat sa katawan. Akala mo ay ayos lang ang lagay niya. Tara na. Dadalhin na kita sa ospital. Si Daniel, tatawagan ko na lang siya kapag nakarating na tayo sa kotse. Sabay hila ko sa kanya. Pero hindi naman siya nagpahila sa akin na ipinagtaka ko. No, dito lang ako. Tila naguluhan ako sa sinabi niya. Can't you see yourself, Ashley? Your body is full of bruises and wounds. Your back is also bleeding because of your whip. Tatapusin ka nila, come on. Bago pa nila tayo maabutan. Hinila ko ulit siya pero hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas niya para hindi ko siya matangay. Nanatili lamang siyang nakatayo sa kinatatayuan niya. Pinakawalan lang nila ako para sabihin sa inyo na umalis na kayo. Tatapusin nila kayo, Gabriel. Si Daniel, tawagan mo siya. At sabihin mo sa kanya na paatrasin ang mga tauhan niya dahil mas marami sila sa inyo. Babala niya sa akin at nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. I will never ever leave you in this warehouse, Ashley. Magkasakita na, pero hindi ako papayag na maiwan ka pa rito. Your mom is really worried right now. Come on, aalis na tayo rito. No, Gabriel. I said, may iwan ako rito. Nag-umpisa na siyang umiyak. Hinawakan ko ang pisngi niya gamit ang 2 kong kamay at pinatingin siya sa akin. Shh, don't cry. I don't want to see you cry. Thank you, kasi you greet me a happy birthday earlier. You take her always, Gabriel, ha? Remember that I love you very much. I drop little kisses in her nose, eyes, forehead, chin and lips as I dry her cheeks. Shh! Uuwi na tayo, ha? Gusto mo tawagan ko sila manang para ipagluto ka?
Na para pagdating mo, isurprise ka nila sa mansyon. Miss ka na rin nila. She shook her head. Take good care of them, Gabriel. My plans. Please take care of them as well. Bakit mo sa akin sinasabi yan? Di ba ikaw dapat ang mag-aalaga ng mga yon? Ayaw mo talagang umuwi? Hindi. Hindi ko na kasi maaalagaan ng mga yon. Kaya ibinibilin ko na sa'yo. Hinawakan ko ang mga kamay ni Ashley at dahan-dahang hinalikan. Napabitaw ako sa mga kamay niya nang mapaso ang labi ko rito. Nang tignan ko ulit ang mga kamay niya, ay unti-unti na itong nag-iiba ng itsura at parang nasusunog. Gabriel, help me! Paghingi ng tulong sa akin ni Ashley. Ang buo rin niyang katawan ay unti-unti na ring nilalamon ng pagkasunog. Wala namang apoy na malapit sa amin kaya bakit siya nasusunog mag-isa? Tuluyan na siyang sumigaw ng sumigaw habang nasusunog siya. At ako naman ay nanginginig na nakatayo lang sa tabi niya. Dali-dali ko na lang inalis ang suot kong damit para matulungan ng asawa ko. Pag-alis ko ng damit ko ay bigla na lamang nawala si Ashley sa harapan ko. Sinubukan ko pa siyang tawagin at hinanap sa paligid pero wala. Imposibleng nawala siya ng ganon kabilis. Ashley! Babalik sana ako sa loob ng warehouse. Pero ang mga paa ko ay hindi na makagalaw at parang may pumipigil sa akin na pumasok sa loob. Ang mga hiyaw ko rin sa pangalan niya ay unti-unti nang humihina sa hindi ko alam na dahilan. Ashley, come back here! Kuya! Tawag sa akin ni Rose at kasabay noon ay naramdaman ko ang pagising sa akin. Ashley! Naisatinig ko habang hinahabol ko ang aking hininga. Pinaikot ko ang paningin ko kung nasaan ako. Sa kwarto namin. Are you okay, Kuya Gabriel? Napatingin naman ako kay Rose na nakaupo sa kama na kinahihigaan ko. Panaginip. Masamang panaginip. Wala sa sariling napatango na lamang ako. Inabutan niya ako ng isang baso ng tubig na kaagad ko namang ininom. Kanina ka pa tinatawag nila Ate Michelle para sa breakfast, pero hindi ka raw sumasagot. Kaya nagpresenta na ako na aakyatin na lang kita dito ng pagkain. Nagulat ako nang bigla mo nalang tawagan ng pangalan ni Ate Ashley ng paulit-ulit. Nag-aalala ko kaya ginising kita para mahinto ang masamang panaginip mo. Paliwanag niya. Umupo ako sa kama at niyakap ko siya. Hindi ko napigilan ng umiyak. Napapanaginipan ko ang asawa ko. Ayaw niyang umalis sa warehouse na pinagdalhan sa kanya. Hinabili niya sa akin yung mga halaman niya. Tapos sinabi niya sa akin na mahal din niya ako. God, bakit ngayon ko lang na-appreciate ang pagmamahal ng asawa ko? Umiiyak na kwento ko kay Rose. Naramdaman ko naman ang paghagod ng kamay niya sa likod ko. Siguro kaya kanya dinadalaw sa panaginip mo dahil may gusto siyang ihabilin at sabihin sa'yo, Kuya. No, I saw her. She's burning her own and shouting for help. I can feel the pain in her voice. Huwag ka nang umiyak, Kuya. Sigurado kong masaya na si Ate Ashley kung nasaan siya ngayon. Malay mo, nandito lang siya at binabantayan ka. Please, Rose, don't leave me. Ikaw na lang meron ako. Hindi ko nakakayanan kapag nawala ka pa sa akin. Don't cry, Kuya. Of course, I promise that I won't leave you and Dad again. Pampalakas loob na saad ni Rose. Nasaan na nga ba si Ashley? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.